sa justisya sa Pinoy Legal Minds. Pinoy Legal Minds. Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao, worldwide! Welcome po ulit sa ating palatuntunan na Saturday morning ang Pinoy Legal Minds. Nakalive tayo sa ating lahat ng social media accounts sa Facebook, sa YouTube, sa rumble.com, sa ating website, buong araw po yan, smna.com, at syempre, nakalive sa lahat po ng ating mga partner, cable TV channels nationwide. Maraming salamat sa SMNA News Management sa pagkakataon po ngayong umaga. At syempre, partner natin sa public service ang ating mga kasama at sasagot sa inyong mga katanungan. Automatic, Kuya Mark, ladies first tayo. Miss Lala Vinson, good morning. Hi, good morning Kuya MJ, good morning Kuya Mark. At sa lahat ng manonood natin, salamat at nagising kayo ng maaga para alamin further ang ating batas. Kuya Mark? Yes, of course, sa lahat po ng mga followers natin sa social media, sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, or any social media platform. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Every Saturday po tayo dito ngayon. Every Saturday, nagbibigay ng free legal advice sa lahat po ng mga followers natin sa lahat po ng mga platforms. And of course, I'd like to thank sa SMNI Management for giving us an opportunity to explain in a simple way, elementary way, para maintindihan ni Pedro, ni Juan, ni Maria, ano ba talaga ang batas? Ano yung basic concept ng batas? Hindi tayo dito nag-explain in a very technical way na pang-abogado, pang-maestrado, hindi. Kung hindi, ang ginagawa po natin in a simple way, maintindihan ng ordinaryong Pilipino ano po ang nakasaad po sa ating batas. Bukas na po ang tindahan, mga kababayan, sa inyo po mga katanungan, sa ating pong text line, tumawag po kayo sa ating linyang telepono at sa lahat po ng ating mga social media accounts kung saan po mga komento ninyo inyong naipapadala, babasahin po namin yan. Pero bago ang lahat, kung ayos ang ano mo kayo, Kuya Mark, combination. Dilawan ako ngayon eh. Paano yung dilawan? Dilaw is yellow, dilaw. Anong sign nila? Ganun na ba? Ganun daw eh. Dilawan ngayon eh. Ganun ang dilawan. Ay, dilawan to? Hindi, ganun ang dilawan ngayon. Ganun pala. Okay, relax tayo. Hindi tayo politika dito, mga kababayan, ha? Yes. Ang legal mind, the mission, vision of legal minds, yung concept ng legal minds, we will not talk as much possible politics. Ang pag-uusapan natin dito, batas. Ano yung provision ng ating batas? Ano yung mga jurisprudence ng Korte Suprema? So minsan may matamaan, minsan may masaya, but wala tayong intensyon na manira ang tao dito. Wala tayong intensyon na may political tayo na pag-uusapan. Kung hindi, purely batas lang ang pag-uusapan dito sa programang Pinoy Legal Minds. Miss Lala, nakaraang linggo, mukhang kulang yung time natin sa ating paksa. Ano nga yun? Napakadami kasi noon mga tanong natin tungkol sa mga pang-uupa kasi ang daming umuupa at daming tinatakasan ang upa. Kasi nga, bakit? Housing kasi one of the problem sa ating government. Alala ko tuloy yung pangako na 6 million. Ano yung pangako niya? 6 million housing. Labas tayo dyan sa pangako na yan, na napako. Labas tayo dyan. Ang pag-uusapan natin dito, kulang ang bahay. Kasi kulang ang bahay, yung iba dyan, umuupa lang talaga. May iba dyan, wala mga bahay. Kasi first, hindi maka-afford. Yung iba, may bahay man na available sa mga programs ng ating government. Kailangan pang magbiyahe ng 2 to 3 hours bago makapunta sa bahay nila kasi sobrang layo, napaka-traffic. So, yung iba, they have no choice but kailangan umupa dito sa Metro Manila o sa mga nearby provinces. In Cebu also, doon sa Cebu, instead na sa mga probinsya ng Visayas, Cebu sila nang umuupa. Bakit? Kasi malapit sa trabaho, malapit sa negosyo. So yun ang konsepto ng pag-uupa. Kailangan natin pa-explain to kasi ang daming naepektuhan sa pag-uupa. Kasi sabi ko nga, kulang ang housing sa Pilipinas and marami ang umuupa, bed spacer, mga apartment, mga condominiums. Kasi ang demand naka-focus kasi sa metropolis. Kaya nga sinabi nila napakagandang negosyo ang real estate. Kasi parang yung properties ngayon, gold na siya eh. Mahirap kasi siyang kitain, mahirap siyang bilhin. So, it's quite unfortunate na ang property at dapat tirhan ng isang tao ay ang hirap niya ng makuha. Pero, Kuya Mark, nung isang araw last week na pag-usapan natin yung
karapatan ng lessee at ng lessor. Ngayon, we are going to be talking about the grounds. Ano ba ang mga grounds ng pagpapaalis or ejectment? Okay. Paalisin mo isang tao, for example, na expired na ang contract of lease. Kasi ang contract of lease, sabi ko nga, temporary in nature. Kasi temporary, walang forever sa lease. Walang forever pag umupa ka. Pag umupa ka, ibig sabihin, may term yan. For example, 5-year term, 3 years term. Pag natapos yung kontrata na yan, yes, grounds yan na pwede ka nang paalisin. Ejectment, expiration of the contract of lease. Second, hindi ka nagbabayad ng upa. Okay? Kung hindi ka nagbabayad ng upa, kasi sabi ko nga, obligasyon ni lessee is magbayad ng upa. Kung hindi magbayad ng upa, yes, pwede ka din palayasin. And third, violation of the terms and conditions of the contract of lease. Like yung, for example, ang pinag-uusapan natin dito na yung condominium, gamitin nyo lang po sa residential purposes. May iba, residential purposes daw, but ginagamit pang negosyo, so, or commercial ang ginagamit. So, that is in violation ng terms and conditions of the contract of lease, pwede ka din palayasin. For example, bawal ang subleasing, pinasublease mo pa rin. So, violation of the terms and conditions of the contract of lease, pwede ka pa rin i-eject. So, yun ang mga common na ground for ejectment, expiration of the contract of lease, number 2, yung failure to pay the rental, and third, violations of the terms and conditions of the contract of lease. Kuya Mark, may caller tayo, si Christina sa Pampanga. May tanong, Christina, magandang umaga. Live tayo, si Kuya Mark Tolentino nasa kabilang linya at si Miss Lala Binson. Hello, good morning po. Yeah, good morning. Ako po si Christina from Pampanga. Opo. At pwede maitatanong lang po ako tungkol doon sa karapatan ko. Nagre-rent po kasi ako sa isang lupa. Sasabihin ko na po lupa kasi po ako po ang nagpagawa ng mga building. Kasi po nung una doon sa nag-rent po ako, lupa lang po. Sira-sira po yung wala pong building, wala pong tulugan. Doon sa number 1 kay Mrs. A. Namatay na po yun, nag-rent po ako ng 500 pesos monthly doon po sa bodega niya. Ngayon po, dahil wala pong talaga pong sira-sira na yon, lupa lang po na walang dingding. Pinagawa ko po yung tawag dito, yung nagpagawa po ako ng CR, nagpagawa ako ng room para po matirahan. So, anong tanong? Tapos, ngayon po, after ilang taon po, tawag dito, pumunta po yung may-ari. Nabili na po daw yung bahay, yung lupa na yon. After may napagawa na po akong construction, improvement. Ngayon po, nag-rent na po ako sa kanya ng 6,000 monthly. May contract ba kayo na ilang taon ang rent? Wala po. Hanggang verbal lang po. Okay. Ngayon po, ito po, nakita niya na pong may improvements, inobliga po akong mag-rent ng 6,000. After 3 years po, naging 10,000, naging 11,000, hanggang ngayon po, 12,000 na monthly. Nag-start po akong mag-rent sa kanya ng 1990 pero wala pong kontrata. Okay. So, anong tanong? After 25 years po na nagre-rent sa kanya, noon pong isang buwan, sabi sa akin, siguro gumawa na tayo ng kontrata, tapos i-increasean na kita. Sabi ganun sa akin. So, anong tanong po? Tanong. There's ano tayong tanong. Anong tanong? Tanong ko po, may karapatan po ba ako na hindi paggawa ng kontrata o kaya tawag dito sa increase? Kasi po may Okay. Alam ko na yan. So, yun ang moral lesson na sinasabi ko, MJ, in our last episode. Sabi ko, mas maganda may kontrata para at least alam natin magkano ang upa ng property. 5,000 ba?
10,000 ba, 7,000. Kasi right ni lessor yan, nataasan ka. Right ni lessor na gawing 10,000, right ni lessor na gawing 20,000, 50,000, right niya yan kasi siya ang may-ari ng property. So, as long as walang kontrata, hindi mo pwedeng sabihin na hindi, 2,000 lang. Hindi pwede kasi pag verbal lang, anytime pwedeng mabago yan. That's why, ang suggestion ko, pag upa ang pinag-usapan, it should always be in writing. Ang tanong dito, may mga building. Isang lupa, nagpatayo ka ng bahay doon, nagpatayo ka ng isang building doon, tapos gusto ka ng, natapos ang kontrata mo kasi hindi kayo nagasundo sa bayad na 12,000. So gusto ka nang umalis. So ang tanong dyan, paano yung building? Option ni lessor. Si lessor ang mag-decide, MJ. Lala, option. Si lessor ang mag-decide. Unang desisyon ni lessor, pwede niyang bayaran si lessee sa mga improvements na ginawa niya doon. But only 50% of the value. Kung pumayag si lessor. Kung hindi naman pumayag si lessor, pwedeng tanggalin ni lessee ang improvements niya doon. Kahit pa masira ang principal properties. Yun ang option. But ang mag-decide is the lessor kung bayaran man ba niya yung improvements or hindi. Hindi si lessee ang mag-decide. Kasi right yan ng owner na mag-decide, lalo na pag wala talagang terms sa kontrata, walang period ang kontrata. So anytime, pwede talagang paalisin. So, Kuya Mark, kung gustong paalisin ni lessor si lessee kasi hindi nagbabayad, what if naman kung may bagong rental rate? Tapos, hindi sumang-ayon si lessee sa bagong rental rate na to, pwede bang palayasin ni lessor dahil hindi niya kaya magbayad? Kung hindi nagbayad, kung sa example, 10,000, gawin mo 20,000, hindi nagbayad si lessee, mahal naman, hindi kaya ko bayaran yan. Kung hindi bayaran, grounds yan for the ejectment kasi one of the grounds for ejectment is failure to pay. So kung hindi sang-ayon, kung gusto ko magbayad, hindi tinatanggap ni lessor ang rental mo, ang gagawin mo, pupunta ka sa korte, consignation ang gagawin mo kung hindi tinatanggap ang bayad mo. That's why ang pinaka-basic na grounds or pinaka-basic na gawin mo, pag umupa ka ng bahay, lupa, ganon, it should be in writing para at least protected ang lessor and si lessee. Kasi kung hindi, like in our caller, si Christina, wala kayong written contract. So anytime, pwede siya palisin. Anytime, pwede pataasan ang kontrata. From 10,000 to 12,000 to 20,000. Right ni lessor yan. Kasi siya may-ari ng property. Don't forget, ano bang epekto pag umupa ka ng bahay? Ano bang epekto pag umupa ka ng building? Under the principle of law and evidence. Pag umupa ka ng bahay, umupa ka ng building, ibig sabihin, inaamin mo na hindi ikaw ang may-ari ng property at nirecognize mo na si lessor ang may-ari ng property. Yun ang epekto pag umupa ka ng isang property. Miss Christina, approve na ba yun sa'yo? Okay na? Pwede po ba, attorney, na meron akong follow-up question? Anong tanong mo? Kasi po, hindi po, nung sinabi po nagagawa kami ng lease contract, tapos increase, sinabi ko po sa kanila na hindi na ako mag-uupa. Tapos, hindi na po ako pipirma kasi po kako matanda na ako. Isa pa, paano po yun? Ako naman po ang nagpagawa ng mga building. At pumayag naman po ako na 12,000 monthly, nagbibigay po ako ng post-dated checks. Ngayon po, nung sinabi kong hindi ako pipirma at aalis na ako, pinapaalis na po ako ng alis ka na dyan within 1 month. Sabi sa akin, tanggalin mo lahat yung mga yung mga in-improve mo at pinagawa mo. Sabi sa akin. Ngayon po, ang ako naman, aalis naman po ako hanggang December 2024 ako. Pero yung pagbabakbak po ng gamit ay hindi ko magagawa po ng 1 buwan lang at bigla niyo po akong paaalisin. Tatanggalin ko, pagbabakbakin niyo ako, hindi po kakayanin ng 1 buwan lang. So, ang gagawin mo, pupunta kayo sa barangay kasi ang kulang sa inyo, mediation, settlement. Kasi, sabi ko nga, hindi ka pwedeng paalisin basta-basta dyan na bigla-bigla. So, pupunta muna sa barangay para at least masettle ang problema ninyo. Kasi sabi ko nga,
bilang isang lessee, kasi wala kayong written contract, wala kang protection sa batas. So, right talaga ni lessor yan na paalisin ka. Kasi in the very first place, wala kayong period, wala kayong term kung hanggang kailan ka pwede doon. Wala kayong written contract. So, ibig sabihin, anytime, pwede. Kasi wala naman kayong written contract. Wala kang pinanghawakan na isang dokumento na nagsasabi na 5 years ka pwede doon, 10 years ka pwede doon. So, in this case, wala kang pinahawakan. But of course, to buy time, at least may mediation naman, masettle po kayo, pupunta kayo sa court, sa barangay, para at least doon kayo magharapan for possible settlement. Alright, maraming salamat si Ma'am Christina of Pampanga sa iyong katanungan. Napaka-complex naman ang sitwasyon niya, no? Ang hirap. Very basic, di ba? Basihan. Pag umupa ka, dapat may papel. Dapat may contract. Kasi kung wala, sayang yung mga building pinatayo mo doon. Nagpatayo ka ng building. Tapos, hindi mo mapakinabangan kasi hindi sa'yo ang lupa. So, very basic, common sense. Kailangan ka, bago ka mag-invest, dapat alam mo ang batas. That's why, ito yung ginagamit natin ngayon, yung Legal Minds, para at least ma-share natin ng legal knowledge sa ating mga kababayan na huwag kayong magpatayo dyan na basta-basta na wala kayong written contract kasi otherwise, anytime, pwede kayong paalisin. So, paano yung gastos mo doon? Kung bakbakin mo yan, or pwedeng bilhin ng may-ari ang building mo, but kalahati lang sa value ng building. Yun ang sabi ng civil code na pwedeng bilhin ni lessor ang gastos mo doon, but kalahati lang sa value. Kung bilhin niya, kung ayaw ni lessor bilhin, bakbakin mo yan, i-demolish mo ang properties Sakit dyan. nun. Pero another question, attorney, this is another scenario. What if kung si Juan naman ay nagparenta kay Pedro, tapos si Pedro hindi siya nagbabayad, pero pinasublease niya kay Maria yung condominium. So, pero si Maria nagbabayad. Kung kakasuhan ba ng lessor, sino yung pwedeng maging liable at sino yung pwedeng paalisin? Si Pedro ba o si Maria? Both. Both pwedeng paalisin. Kasi si Maria, yung nag-sublease, ang right niya sa possession over the property nakadepende ni lessee. Kung si lessee hindi nagbabayad, so ibig sabihin, siya mismo kahit nagbayad siya, pwede siyang paalisin. Kasi ang right niya over the property, si Maria, yung nag-sublease, nakadepende sa pagbabayad ni lessee sa property. So therefore, kung hindi nagbabayad si lessee, kahit nagbayad pa si sub-lessee, pwedeng paalisin si Maria kasi nakadepende lang ang right to possession niya over the property sa right ni lessee. In this case, walang right si lessee kasi hindi naman siya nagbabayad. Ganun pala yun. Ang gabi, ano? Daming issue. Pero Kuya Mark, halimbawa, nag-decide yung nag-upa na, pare, talo ako sa sugal eh. Nalugi ako talo ako sa casino. Pwede ba ito munang Rolls Royce kung ibayad ko sa renta sa condo? Pwede ba yun? Pwede yun. Any consideration. Wala naman ka naka-indicate doon na, depende sa kontrata. Sa kontrata, naka-indicate doon, 20,000 a month, 100,000 per month. So, cash yun dapat. But kung magkasundo kayo na pwede ba itong cellphone lang muna ibayad ko? Pwede ba itong laptop muna? Pwede muna itong relo kung ibayad ko? So, kung magkasundo kayo, walang problema. Kasi let's go back to basic. Ano bang basic ng law on lease or upa? Contract of lease is a consensual contract. When you say consensual contract, there must be meeting of minds between the lessor and the lessee. Kung nagkasundo yung dalawa, kahit ano ba ibayad mo, walang problema. Cellphone mo, laptop mo, relo mo, alahas mo, walang problema yan kasi as long as magkasundo si lessor at saka si lessee. Iyon. Kuya Mark, paano naman pag kunyari si Juan, nagpatayo siya ng malaking garahe sa isang bahay na nirentahan niya kay Pedro? Garahe lang yun, pero malaki yun at nag-invest talaga siya. Meron ba siyang right dun sa pinatayo niya or meron pa rin ba siyang possession pag nag-expire na yung contract niya? Yung question na yan, yun ang question natin ni Christina. Yes, yes. Di ba si Christina, umupa ng lupa, pinatayuan niya ng mga bodega. Ito naman, yung tanong pero na yan... Pero may kontrata to na nag-expire na. Na-expired ang kontrata kasi 5 years contract, na-expired na. Yung si Christina naman sa Pampanga, yung tumawag sa atin, walang contract. It means anytime pwede. Pag sinabi ni lessor na, alis ka na dyan, ibig sabihin, expired na ang contract of lease. In this case, 5 years, na-expired na ang contract of lease, but may garage siyang pinatayo.
tapos ayaw na ni lessor na i-renew ang kontrata. So anong gagawin niya sa garahe na pinatayo niya na mga 10 sasakyan ang nilagay doon sa garahe na yan? So, depende, si lessor ang mag-decide. Si lessor, pwedeng gawin ni lessor na, sige, I-renew niya. pwede i-renew ang contract. So, walang problema kung renew. Kung ayaw ni lessor, pwedeng bayaran ni lessor yung garahe. Pwede bayaran para bilhin ni lessor yung garahe para yung garahe na yan mapunta na ni lessor. But only 50% of the value. Si lessor ang mag-decide. Pero kung ayaw ni lessor bilhin or bayaran yung garahe, pwedeng tanggalin ni lessee ang garahe. Pwede niyang ibakbakin ang garahe. Kahit na masira ang bahay na inupahan niya. Kahit na masira yung principal property. So, pero ang magde-decide talaga si lessor kung bilhin ba niya, bayaran ba niya yung improvements. Kung bayaran na improvements, walang problema. Pero, kalahati lang ng value ng improvements ang may obligasyon si lessor na bayaran. Pero halimbawa, kung sabi ng landlord, sige, Parekoy, magtayo ka dyan ng kondo. With Tapos, may consent. Tapos, kung anong income dyan, hati tayo. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Pwede, yun ang tinatawag. Kung lupa ang inirerentahan. Yung pag-ahati-hati, for example, may agreement yung dalawang party sa building, yun ang tinatawag na joint venture. JVA na. Joint venture agreement. Mga ganun, may mga joint venture. For example, iba ang may-ari ng lupa, iba ang may-ari ng condominium, tapos profit sharing sa expense sa income. Yun ang tinatawag na joint venture. Ibang usapan naman yan. But for example, iba ang may-ari ng lupa, nagpatayo ka diyan ng building, tapos or improvements, tapos after the contract, gustong alisin ang ayaw na i-renew ni landlord ang contract. Pwede talaga si landlord bilhin na lang niya ang building. Kalahati of the value of the building pwede niyang bilhin. Or kung ayaw niyang bilhin, dapat sirain yung buong building. Right naman ni lessee na sirain kung hindi bayaran siya ng kalahati of the value of the property. Grabe, no? So, lahat ng bagay talaga nadadaan sa magandang usapan. Pero Kuya Mark, if ever walang laban yung caller natin kanina sa court since walang written agreement, pwede ba niyang i-propose na lang sa lessor na mag-joint venture na lang tayo pero dapat makikinabang tayo 50% yung shares natin sa building? Pwede sila magkasundo, walang problema. Kung magkasundo silang dalawa, walang problema. Sabi ko nga, ang Code of Lease is based on consent. Consensual ang lease. Kung magkasundo sila, hindi sila mag-away, walang problema. That's why, suggestion nga, kung nga sa kanya punta sa barangay, mag-settle sila doon sa barangay, baka pwede pang i-settle, magkasundo sila. Yun ang trabaho ng lupon. Lupong tagapamayapa, settlement, mediation, baka pwede pa magkasundo. Kasi kung hindi sila magkasundo, yung caller talaga natin, walang laban yun. Kasi in the very first place, wala naman silang kontrata. Pag walang kontrata, from the moment of the demand, expired na ang kanyang karapatan to use the property from the moment of the demand. Kasi wala naman silang written contract. Ako, grabe, no? From lease agreement, naging JVA. JVA. Social, JVA. Yun na lang, yung another option niya yun. Or ipapademolish or aalis na lang siya. Pero half the value of the property will be bought by the lessor. So yun yung tatlong choices Common niya. yan, MJ, yung joint venture. For example, yung isang building dito sa may Taft Avenue, may iba ang lupa, iba ang may-ari, tapos pinatayo ng isang developer, tapos yung income naman ng development o income ng pagbenta ng kondo, may certain percentage ang may-ari ng lupa. Parang gano'n. So may iba naman na ginawa ng mga developer, binili ang lupa. Tapos sila na ang 100% owned by the developer. Yung iba naman, partnership. Partnership based on the contract. So iba yung may-ari ng lupa, ibang may-ari ng building, nag-joint venture sila, ibenta nila ang condominium, ang income, may profit sharing based on the value of the land and based on the value of the building in proportion. Ibig sabihin, pro rata sa value ng kanilang contribution. Yun. Pwedeng lifetime agreement yung joint venture nila na... Forever! Kasi pag kunyari joint venture, pati yung mga anak ng mga... yung joint venture na pinag-usapan, for example, building, based lang sa pagbenta ng building, pagbenta ng condominium. So, hindi siya matatawag na lifetime. Kasi pag ibenta, for example, nabenta na yung condominium, nabenta na.
O di, tapos na. May share na. Natanggap ng share ni landowner. Paano pag Kuya Mark? Paano pag hotel or restaurant? Property sa akin, ikaw ang papatayo ng establishment. Yun ang tinatawag na partnership, joint venture partnership. Pwedeng lifetime yun na pwedeng manahin ng mga anak nila lifetime yung yun, kasi based lang sa share. Kasi, for example, isang building, pwedeng lagyan ng titulo ang third floor, ang fourth floor, ibang may-ari, ang second floor, ibang may-ari, third floor, ibang may-ari. Pwede yan under the condominium law. Ayan. So, paano yun ang agreement? Ang daily annual income, may share ang may-ari ng lupa? Ganon? Pwedeng ganon. Or araw-araw, meron ganon? Ang normally, ang ginagawa, example, corporation. Gagawa sila ng corporation, ang contribution ni Pedro is yung lupa, ang contribution naman ni Juan is the building, tapos tayuan nila ng hotel, tapos ang income Percentage based basis. on the contribution of the value. For example, ang value ng lupa, 10 million, value ng lupa. Ang value naman ng building, 90 million. So, total is 100 million. So, ang share, 90% sa may-ari ng building, 10% sa may-ari ng lupa. Kasi, in proportion sa value. Ibig sabihin doon, pro rata. Pro rata. Depende kasi sa value ng lupa and value ng building na itatayo. Yun. My next question, Kuya Mark, what if naman kung, same ng question kanina, pinaganda mo yung lupa, pinaganda mo yung bahay, with the consent of the owner, pwedeng bilhin, again, ang property half the price. Right yan ni owner. Pag lease ang pinag-uusapan. Iba kasi yung kanina kasi joint venture is different from lease. Joint venture is a lifetime as long as nandyan pa yung agreement, nandyan pa yung property, corporation yan. So corporation 50 years, another 50 years, ganun yan. But iba pag lease kasi ang lease kasi pag may improvement na ginagawa si lessee, pwedeng pagkatapos ng contract of lease, right ni lessor na mag-decide. Si lessor mag-decide kung bilhin ba niya yung mga improvements na ginagawa doon at 50% of the value or kung ayaw niyang bilhin, tanggalin ni lessee ang improvements. Okay, what if naman, Kuya Mark, when it comes to contracts, renewal of contracts, pwede bang after na-expire in 10 years, mag-renew na naman ng another 5 years? Is it needed na consent ng dalawa? Or pag may nakastipulate na option to renew lang dito sa lessor? Pag with option to renew, ibig sabihin, kailangan pa rin ng bagong contract. Hindi pwede na automatic renew after 5 years kasi may option to renew. Pag nakalagay doon na 5 years contract with option to renew, ibig sabihin, another contract na dapat magkasundo si lessor and si lessee bago ma-renew ang property, bago ma-renew ang kontrata. Kuya Mark, ano ba ang proseso pag nag-file ka ng judicial ejectment? Paano ba? Gaano ba ka-tedious yun? Para, kasi pag hindi na daan sa santong usapan, ito talagang kahihinatnan. Okay, ang ejectment, may proseso yan. Una, of course, hindi nagbayad ng upa. For example, ganun. So, ang gagawin mo, gagawa ka ng demand letter to pay and vacate. Demand letter to pay and vacate kasi pag hindi ka na nagbayad ng upa, ang possession mo over the property from legal, naging illegal ang possession mo over the property. Legal lang kung nagbayad ka ng upa. Kung hindi ka nagbayad, yung possession mo over the property maging illegal. So, ang gagawin ni landlord is gagawa ng demand letter to pay and vacate. Bigyan ka ng pagkakataon na magbayad or umalis dan. Kung hindi pa rin magkasundo, matigas ang ulo ni lessee, pupunta sa barangay for possible mediation. Kung hindi magkasundo sa barangay, the barangay will issue a certificate to file action, then mag-file na ng ejectment suit doon sa court. So, pagkaso sa court, so hindi lang upa ang babayaran mo. Kung matalo ka, bayaran mo damages, bayaran mo ang attorney's fee. So, hindi lang upa ang babayaran mo. For example, ang upa mo 10,000, hindi lang 10,000 per month ang babayaran mo. May interest pa. 6% per annum yan. May attorney's fee pa. May damages pa. Kuya Mark, paano naman pag ako as a lessee, nag-seek ako ng remedy sa court, kaso lang hindi ako nagbabayad na ng upa. May power ba yung court na magsabi na, hindi, sige, extend natin yung... Depende sa case-to-case basis. For example, hindi pa naman nagkasundo. Okay? Kasi may pending pa na kaso. Ganun. Actually, the court may extend for a certain period. Hindi naman sobrang haba. For example, baka pwede pa kayo mag-mediate, mag-settle kayo dyan, extend mo natin yung contract. 2 months. Magkasundo kayo dyan.
Normally, extend ng court yan, depende sa term, sa mode of payment. For example, ang mode of payment nyo is 1 year payment, 100,000 per year. So, extend ng court yan ng 1 year. Normally, 1 year, 2 years. Or kung ang mode of payment mo is month-to-month, so, extend ng court yan ng month-to-month din habang hindi pa tapos ang possible mediation. Okay. Alright, Kuya Mark, Ms. Lala, marami pa tayong mga tanong at mga paliwanag na ibibigay sa ating pong palatuntunan. Standby, magbabalik po ang Pinoy Legal Minds. Pinoy Legal Minds. Kung akong tatanungin, kahit saang aspeto, gusto ko garantisado. Metikuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako makukompromiso, pero sulit ang presyo. Ganyan ang Clean Fuel. Kaya dito, panatag ang loob ko. Magandang umaga po, sir. Utang po. Utang. Kung gusto mo ng dekalidad na gasolina pero sulit ang halaga, mag-Clean Fuel ka. Pinoy Legal Minds. babalik po ang ating palatuntunan, Pinoy Legal Minds. Kasama pa rin si Kuya Mark Tolentino at si Ms. Lala Vinson. Ms. Lala, ano pang mga katanungan natin dyan? Ayan. So, balik tayo dun sa pinag-uusapan natin na judicial ejectment. Kuya Mark, what if kung si Leslie ay nag-occupy ng bahay for almost 30 years or more than 30 years, 50 years? Pwede bang basta-basta na lang siyang paalisin or i-terminate yung kontrata? Hindi pwede. Kung example, may kontrata, 30 years. Hindi pa tapos ang 30 years. Hindi ka pwede basta-basta paalisin ni lessor. Yun ang protection mo. That's why kailangan may written contract ka. Kasi pag may written contract, ibig sabihin, protected si Leslie. Shield. Oh, Shield so may yan. protection si Leslie, hindi pwedeng paalisin yan. So, kung gustong paalisin, dapat i-terminate muna ni lessor ang kontrata. Ano yung grounds of termination? Aside sa expiration of the period. For example, hindi ba expired ang period? Second, hindi nagbabayad. Kahit 30 years yung kontrata ninyo, pero hindi kayo nagbabayad ng upa, pwede kang paalisin ni lessor. Or, may violation sa terms and conditions sa upa. Ang purpose ng upa, residensya lang, gawing bahay yung bahay mo. Residensya lang, tulugan mo ng bahay mo. Ang ginawa mong yung bar, ginawa mong cybersex din, drug din, o ganun. Pwede talagang paalisin ka ni lessor. Kasi na-violate mo na ang terms and conditions of the contract of lease. So kahit na may 30 years contract ka, kahit kung hindi ka naman nagbabayad ng upa, pwede kang paalisin. Or kahit nagbabayad ka ng upa, na-violate mo naman ang terms and conditions sa upa, pwede ka pa rin paalisin. Kuya Mark, paano naman kung yung kontrata ng lessee and lessor sa pag-occupy ng property ay only 2 years? Tapos sumobra na ng 2 years, naka-occupy pa rin si lessee. Automatic ba? Pero hindi na siya nagbabayad within that 2 years, within the coming years. May karapatan ba siyang mag-renew na contract? Actually, for example, pag na-expired ang kontrata, for example, 2 years contract, na-expired na, naka-occupy pa rin doon si lessee. Ano may epekto sa batas? Tapos ang kontrata mo, nandiyon ka pa rin. Hindi ka man pinalis ni lessor. Pag nandiyon pa si lessee, kahit tapos ang kontrata, ibig sabihin may implied contract of lease. But the implied contract of lease, nakadepende yon sa mode of payment. Kung ang mode of payment is annually, for example, yearly ka nagbayad, 100,000 per year, ibig sabihin may implied contract of lease na 1 year. Kung ang mode of payment mo is per month, nagbayad ka per month, may implied contract of lease na 1 month. 1 month, month-to-month basis. For example, 1 month, nandiyan ka pa rin, so 1 month contract. Hindi ka pwede paalisin kasi naka-occupy ka doon ng 5 araw. Hindi ka pwede paalisin on the 6th day kasi expired na kasi
pag nag-occupy ka na ng another 5 days of the contract that expired na, may implied contract of lease ng 1 year. Kung month to month, 1 month, kung month to month, monthly ang bayad mo. After 1 month, nandyan ka pa rin, ibig sabihin may implied contract of lease for another 1 month. So, ano yun ang ibig sabihin ng implied contract of lease? Ngayon, Kuya Mark, to close it all, ang last question ko is, ano ba ang nature ng contract of lease na binabayaran buwan-buwan? And ano ba yung dapat na nakasaad or nakastipulate sa isang kontrata pag monthly basis ang bayaran? Kung monthly basis, for example, every month, magbabayad ka sa akin ng 20,000 per month sa condominium ko. 20,000 per month. In cash? In cash. 20,000 per month. Ah. Pero, in this case, tapos ang kontrata, 1 year. 1 year contract mo eh. On the 13th month, after 1 year, nag-stay ka pa rin doon ng another 10 days. Ang tanong dyan, pwede ka ba paalisin on the 11th day? Kasi, naka-stay ka ng 10 days na sobra ka nga eh. 10 days. 11th day, pwede ka pa paalisin? Hindi. Kasi the moment na nag-stay ka pa rin doon, after the expiration of the contract of lease, may implied contract of lease. Kasi nagbabayad ka ng 20,000 per month, ibig sabihin, may implied contract of lease na additional 1 month. Month-to-month basis. Yung month-to-month basis, kasi ang bayad mo is monthly. Pero kung ang bayad mo, yearly ang bayad mo, there is an implied contract of lease for another 1 year. Kung nag-extend ka doon ng 5 days, 10 days, 20 days, automatic 1 year ang implied contract of lease kung yearly ang bayad mo. Therefore, ang implied contract of lease, nakadepende yun sa mode of payment. Sa MOP. Yes, MOP. MOP, JVA, ano pa? Dami nating acronym ito. Acronym yun sa mga batas. Si Leonard Montez, sabi niya, Attorney, ano po ang mangyayari sa lessee if namatay po si lessor? And wala pong tagapagmana sa bahay. Mapupunta po ba sa lessee ang bahay? Hindi. The mere fact that you are the lessee, inupahan mo ang bahay ni lessor, ibig sabihin, ni-recognize mo under the law and evidence, ni-recognize mo na hindi ikaw ang may-ari ng property. Kung umupa ka dyan sa property na yan, 50 years, 60 years, 70 years ka nang umupa dyan, wala kang karapatan na angkinin ang bahay, ang lupa, kahit ilang taon ka nang naka-occupy dyan. Kasi the moment that you lease the contract, ibig sabihin doon, ni-recognize mo sa batas na hindi ikaw ang nagmamay-ari ng property, kung hindi ibang tao ang nagmamay-ari ng property. So, kung namatay si lessor, may contract pa rin kasi lalo na pag depende sa terms and conditions sa contract ko, nakalagay doon na enforceable pa rin sa mga assigns, sa mga years. So, pwede pa rin niya i-enforce yung contract of lease, depende sa mode of payment, depende sa terms or period of the contract. Kung namatay na si lessor, baka may anak, baka may magulang, baka may pamangkin. So, depende na yan sa kanilang pamilya. But as long as buhay pa yung contract of lease, nandyan pa yung kontrata, 5 years, 10 years, you have the right to occupy the property. Pero Kuya Mark, halimbawa, yung landlord ay hindi nagpakita, bigla na lang nawala. MIA, missing in action. Missing in action. Oh, grabe ah. May acronym. Tapos, 10 years nawala. Anong assumption ng nag-upa? Kanya na yung property? Hindi, kahit na ilang taon ka dyan nag-occupy, as long as umupa ka, it cannot be ripened into ownership. Kasi the word upa, temporary in nature. Walang forever sa upa. So, ibig sabihin, kasi temporary in nature, hindi mo pwede, it can't be ripened into ownership kahit ilang taon ka nang hindi nag-occupy dyan, kahit umupa ka lang. So, kung walang nag-bill sa'yo, alam ka naman libre. So, pwede kang paalisin ng mga kamag-anak ni lessor or agent niya, manager niya. So, the best way na gagawin mo bilang isang lessee is consignation. I-deposit mo ang upa mo sa korte. Pakita mo yung resibo mo, nagbayad ka na, para yung lessor, kung sino yung lessor na yan, doon nila kukunin sa korte ang bayad sa upa na binayad mo sa korte. Kuya Mark, ano po ba ang moral lesson sa part 2 po na ating paksa ngayong araw? Ang moral lesson, pag may kontrata kayo, yes, of course, it should be in writing. Second, respetuhin nyo ang kontrata. It should be enforced in good faith.
Dapat walang bad faith pag may kontrata. Good faith dapat kayo sa sa konsunduan nyo sa kontrata. Sundin nyo anong nakalagay doon. Kung residential man yan, dapat residential yan. Kung commercial yan, dapat commercial yan. Hindi pwede na lumabag ka sa kasunduan. Kasi in a contract, under the basic in law and obligation contract, you should implement, enforce the contract faithfully and in good faith. In good faith. In good faith. In bad faith. Good faith. Good faith tayo. Siyempre, mga good tayo kayo, Martin. Yes. Good tayo bad eh. Tayo ng, wag na lang, politika na naman yun. Tayo. Kuya Mark, saan nila kayo mapapanood? Saan nila kayo makukontakt for more legal advice? And for more legal advice, you can follow me sa Facebook page natin sa facebook.com/Mark Tolentino Law, youtube.com/Mark Tolentino Law Blog. O sa TikTok, hanapin niyo lang po, Kuya Mark Tolentino, and Rumble, Pinoy Legal Minds. And of course, you can also call me mobile, sa Viber, sa WhatsApp, sa 0968-881-1912 or 0917-329-5353. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Miss Lala? Yes, you can follow me on my social media accounts at Lala Vinzon on YouTube, Facebook, Instagram, and Twitter. Thank you so much for watching. I'll see you next week. Wow, maraming salamat sa ating mga kababayan na patuloy pong sumusubaybay sa ating mga palatuntunan. More legal advice po ang inyong mapapanood every Saturday, 6:30 to 7:30 ng umaga dito po sa SMNI. Next week po ulit, same time, same station. Ito po ang Pinoy Legal Minds.